Sa iba pang balita, tiniyak ng Malacanang na tuloy-tuloy ang pagbibigay ng pangunahing serbisyo sa publiko kahit pa nasa kasagsagan ng kalamidad ang bansa. Samantala, pinatigil ng Pangulo itong pagkakabit ng mga tarpaulin para po sa SONA. Matapos madismaya na ito pa rin ang pinagkakaabalahan, gayong nasa gitna nga ng malakas na pag-ulan at pagbaha ang bansa. Detalye sa live report ni Eden Santos. Eden. Yes, Sally, unahin muna natin yung maagang pagsuspinde ng trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno at ang klase sa lahat ng antas bukas, July 23, 2025 sa 37 lalawigan kasama ang Metro Manila. Yan ay batay na rin sa naging rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC dahil na rin sa malalakas na pagulan bunsod ng habagat. Sa inilabas na Memorandum Circular Number 90 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, muling sinuspinde ng Malacanang ang pasok sa trabaho at klase sa mga pampublikong paaralan sa 37 lalawigan kasama ang Metro Manila. Gayunman, tuloy ang operasyon ng mga ahensyang responsable sa mga pangunahing serbisyo. Ipinauubaya naman ng gobyerno sa mga pribadong kumpanya ang pagsususpinde ng trabaho sa kanilang mga empleyado. Sa virtual press briefing naman sa Malacanang, iniulat ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na may 92,590 family food packs na nailabas para ipamahagi sa mga biktima ng bagyong Krising. Anya, 490,418 na pamilya ang naapektuhan kung saan 14,191 sa mga ito ang nasa 500 evacuation centers. Ipinag-utos kasi ni Pangulong Marcos na tiyakin ang sapat na supply ng pagkain para sa mga evacuee at pamilyang apektado ng malakas na pagulan at pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. 92,590 na family food packs na ang na-release ng DSWD mula nagsimula ang bagyong Krising. Samantala, agad na ipinatigil ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakabit ng mga tarpaulin na may kaugnayan sa kanyang napipintong State of the Nation Address o SONA. Ikinadismaya kasi ng Pangulo ang mga ulat na sa kasagsagan ng malalakas na pagulan at malawakang pagbaha ay naging abala ang mga tauhan ng Department of Public Works and Highways sa pagkakabit ng mga tarpaulin. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ipinag-utos ni PBBM na ituon ng mga tauhan ng DPWH at iba pang kaukulang ahensya ang buong atensyon sa pagtugon sa baha at mga relief operation sa mga apektadong mamamayan. Sa Metro Manila ay maraming lugar ang nalubog sa baha gaya sa Maynila at Quezon City. Sa virtual press briefing sa Malacanang ay sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na iniutos din ng Pangulo na gawin ang lahat ng pagsisikap para matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mamamayang Pilipino lalo na sa panahon ng krisis. Dumalo sa virtual press briefing ang mga opisyal ng iba't ibang pangunahing ahensya na kinabibilangan ng Department of Transportation, Department of Health, Department of Social Welfare and Development, National Irrigation Administration, Metropolitan Manila Development Authority, Office of Civil Defense at Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA. Isang panawagan mula kay Pangulong Marcos Jr. sa lahat ng ahensya ng pamahalaan. Gawin niyo ang lahat ng inyong makakaya upang pagsilbihan ang mamamayang Pilipino. Bilang mga kawani ng gobyerno, kayo ay may responsibilidad na dapat isapuso at gampanan. Ngayon ang panahon upang ipamalas sa sambayanan kung bakit kayo tinaguriang public servants. Magkaisa at magkabayanihan tayo para tiyakin na ligtas at nasa maayos ang kalagayan ng ating mga kapwa Pilipino.
Ali, bilang bahagi pa rin ng pagsiservisyo ng Department of Health o DOH, tiniyak ng ahensya na may 31 million pesos na halaga ng mga emergency medicines at logistics na nakapreposition na at 180 million pesos naman na naka-standby para sa emergency medical supplies. Kabilang dyan yung antibiotics, fever and pain relievers, and rehydration salts at yung herbal medicine o kagaya ng lagundi para naman magamit sakaling mga ilangan ng emergency yung mga kababayan natin na apektado ng matinding pag-ulan at pagbaha dito sa bansa. Ali? Okay, then ito lang, hindi ko lang alam kung malilinaw mo kung napag-usapan kanina no, dyan sa with the Malacanang press corps, dyan sa Palacio, dahil parang merong mga magkakasalungat na anggulo kung sino yung may otoridad na magsuspindi ng klase. Kasi nasa ulat kaninang umaga na paulat na kinumpirman mismo ni Secretary Junvic Remulla ng DILG na itong authority to suspend classes ngayon ay nasa DILG na. At mismong si Secretary Dave Gomez ng PCO na kinumpirma din to na yung otoridad na ay magbigay ng mga announcements ng suspension ay nasa DILG na. Pero ano ba yan? Inalis na ba yan sa kapangyarihan ng mga local government unit na sila ang magdidesisyon sa pag-suspende? O pwedeng pareho magdeklara ng na walang pasok? Bukod pa rin kasi sa Pangulo, di ba? At saka sa Executive Secretary. So kanino ngayon manggagaling ba itong deklarasyon ng suspension ng klase? Ali, kanina nga napag-usapan din yan sa GC ng Malacanang Press Corps. Pero gaya ng nabanggit mo ay kinumpirma naman ni PCO Secretary Dave Gomez na merong binigyan ng authority si Secretary Junvic Remulla na mag-anunsyo. Ang problema lang kasi Ali, kailangan natin sa panig ng Malacanang yung confirmation din mula mismo sa kanila. Kaya naman hinintay ng MPC yung Memorandum Circular Number 90 para matiyak na talagang ito ay otorisado nga. Wala namang problema, Ali, kung nag-anunsyo ang DILG dahil nga binigyan naman ng authority. Yung sa Malacanang naman, yun yung pinaka, kumbaga, basihan na confirm yung inanunsyo ni Secretary Junvic Remulla. Sa LGUs naman, Ali, ay nananatili naman yung kanilang mandato na magdeklara ng walang pasok. Depende kung anong sitwasyon sa kanilang mga lugar. Pero itong pagkakataon na ito, sa tingin ng gobyerno natin, ay kailangan na umaksyon ng mabilis dahil nga nung unang pagdedeklara ng walang pasok, medyo na late, hindi ba? At marami na tayong mga kababayan yung nakapasok na sa opisina at sa paaralan. At late na silang nag-anunsyo. So parang nagkaroon ng hintayan, sino bang mag-a-announce. So ito, para mabilis at wala nang pagka-delay, ang DILG at ang gobyerno na rin mismo ang nag-aanunsyo para naman mabilis. Gaya ngayon, bukas wala na talagang pasok sa trabaho sa mga government agencies at sa paaralan nang hindi na rin maabala pa yung ating mga kababayan na biglang papasok tapos pala sususpendin at sa kalagitnaan ng araw. At yung pagkakaroon ng mandato, Ali, nagkaroon lang tayo ng question doon sa mga ilang mga lalawigan kagaya nung Laguna. Tinanong natin bakit hindi kasama doon sa mga kabilang sa sinuspinde ang pasok sa mga government agencies at sa paaralan. Ang paliwanag ni Secretary Junvic Remulla dyan ay parang hindi yata kasama yung Laguna doon sa hazard map. Yun lang yung nakita natin mismo doon sa kanyang paliwanag. Nakasama rin doon sa kanyang inilabas sa DILG Facebook account, Ali. Oo, nako, magre-react dyan yung mga taga-Laguna. Bakit hindi ba kami linulubog ng baha? So ito lamang, doon sa ulat mo na dismayado ang Pangulo na kasagsagan ng pagbuhos ng malakas na ulan, nagkakabit nga ng tarpaulin ng mga larawan niya, no? Kaugnay nitong fourth zona. Itong mga government workers ng lungsod ng Maynila yan, sinek kaya na Pangulo, baka naman no work, no pay yung mga tao na nawalan pa ng kabuhayan dahil pinasuspinde. Hindi ba? And then?
Yes, Ali, siguro dapat alamin din kung ano ba yung kabuuang sitwasyon o kwento nung pagkakabit ng mga tarpaulin na yan ng Pangulo sa kasagsagan nga ng malalakas na pag-ulan at mga pagbaha. Baka naman, ito sarili lang nating opinion, kasama na rin iba nating mga kasamahang media na may mga taong nakadesignate o nakatalaga para dyan sa gawain na yan at meron ding mga tao na nakatalaga na rin sa pagtugon sa mga kalamidad kagaya nga nitong sitwasyon ngayon ng ating bansa, Ali. Oo. Okay, maraming salamat. Eden Santos nag-uulat live